Arestado na ang dalawa pang suspect sa pagkidnap at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Tan at driver niyang si Armani Pabilio. Ayon kay Police Lieutenant General Edgar Ocubo ng Special Investigation Task Force, nahuli sila ng PNP CIDG sa Boracay sa Aklan. Lalim ang dalawang dayuhan sa debriefing ng anti-kidnapping group ng Philippine National Police. Kasunod niyan ay i-endorso sila sa Bureau of Immigration para ma-inquest bilang undesirable aliens. Bago maaresto, ang dalawa may 3 suspect ng hawak ang pulisya kaugnay sa kaso. Dinadawit dati ng isang suspect ang anak nita na si Alvin Ke, pero kalaunay binawi ng mga pulis ang reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanya. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 700,000 piso. Paliwanag ng suspect, taga-abot lang daw siya at hindi nagbebenta. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Pagmasdan ng lalaking nakaputing t-shirt at naka-helmet na naglalakad sa isang palengke sa Barangay San Roque, Antipolo City, alas 4 ng madaling araw kahapon. Dire-diretso siya sa paglalakad. Nang sitahin siya ng mga nagrurondang pulis, kumaripas ng takbo ang lalaki. Hinabol siya ng ilang tauhan ng Antipolo Police. Medyo malayo na yung distansya niya pero naka-helmet pa rin siya. So nung akma na nilapitan siya, sabay takbo naman siya. So hinabol niya sila ito at within mga span of 100 meters, kitang-kita po nila na nung malapit na siyang mahuli or malapitan, tinapon niya yung bag. Nang buksan ng mga pulis ang bag na itinapon ng lalaki, tumambad ang isang weighing scale at isang pakete ng umano'y shabu na tumitimbang ng 100 gramo at nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na miyembro umano ng grupo ng drug dealers sa Antipolo City ang suspect na si alias Pablo, 40 anyos. Yung nakuha sa kanya ay ide-dispose pa lang niya. Kaya medyo buo pa, hindi pa siya na hati-hati. Ibig sabihin, hindi pa yun yung downline talaga na nagbebenta sa street level. Ibabagsak niya yun doon sa mga dealers pa nila dito sa baba. Si alias Pablo rin daw ang itinuturong nasa likod ng ilang insidente ng pamamaril sa Antipolo City. Siya at yung mga nauna nating nahuli, sila yung nauutusan ng grupo upang pumatay ng mga downline ng mga amo nila na hindi nagre-remit ng bayad. Aminado ang suspect sa pagbitbit at paggamit ng droga. Pero sabi niya, taga-abot lang siya. Bababa ko lang po ng motor po. Tapos, saan po kayo papunta? Doon po, naglalakad lang po sa palengke. Tapos, Bigla lang pong tinawag ko ng polis. saan po galing yung shabu na yun, sir? Inabot lang po sa akin Nino po? yung kasama ko. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang suspect dahil sa droga. May arrest warrant din laban sa kanya sa kasong murder. Itinanggi ng suspect ang krimen. Hindi po totoo yun, ma'am. Wala pa po nabapatay. Nakadetain ang suspect sa Antipolo Component City Police Station Custodial Facility. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, magpagas na dahil may nakaambang taas presyo sa mga produktong petrolyo simula po bukas. Batay sa anunsyo ng ilang oil companies, 1 peso and 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel simula bukas. 1 peso and 20 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, 1 peso and 20 centavos din ang taas presyo. Una nang sinabi ng Department of Energy na isa sa mga nakakapagpataas ng presyo ang pagpapataw ng sanksyon ng Amerika sa halos 2 dosenang kumpanyang kabilang sa international oil trade ng Iran. Nalubog po sa baha ang ilang lugar sa Maguindanao del Sur kasunod ng walang tigil na pag-ulan. Sa Soldan Kudarat naman, nasagip ang mga sakay ng isang truck na tumirik dahil sa taas ng tubig. Balitang hatid ni James Agustin. Nirescue ng mga residente ang truck na yan na tumirik sa gitna ng baha sa barangay Basag sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Kwento ng uploader, pauwi umano sa maitong sarangani ang truck nang pilitin itong itawid ng driver pero hindi kinaya. Sa tulong ng isang backhoe nahila ang truck at nasagip ang mga sakay nito.
Magdamagang pag-ulan ang naranasan sa ilang lugar sa Sarangani. Sa Alabel, isang ilog ang umapaw at umabot sa kalsada, kaya nalubog sa bahang maraming bahay. Nirescue ng mga otoridad ang ilang residente. Nananatili sila sa evacuation center. Nalubog din sa bahang maraming lugar sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Ayon sa mga otoridad, mahigit 6,000 pamilya ang apektado ng ilang araw na pag-ulan. Apektado rin ang kabuhayan doon at ilang kalsada. Inirekomenda na ng lokal na pamahalaan ng pagdedeklara ng state of calamity sa Mamasapano. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang masamang panahon sa Mindanao nitong weekend ay epekto po ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At ayon sa Pag-asa, magpapatuloy yan ngayong Lunes. Apektado rin po ang Palawan at ilang panig ng Visayas. Umiiral naman ang mainit na easterly sa nalalabing bahagi ng bansa. Halos buong Mindanao ay uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May ulan din po sa ilang panig ng Southern Luzon at Visayas. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Sa kabila ng ulan, 27 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level na heat index. Posibleng pinakamataas ang 45 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan. 44 degrees Celsius sa ilang panig ng Northern at Southern Luzon. 43 degrees Celsius naman sa Batac, Ilocos Norte, Baler, Aurora, Olongapo City, Camiling, Tarlac, Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon at sa Cuyo, Palawan. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Pasay at dito po sa Quezon City. Gayon din sa ilang pang bayan at lungsod sa Luzon at Visayas. Pagmasdan ng lalaking yan na nakaputing t-shirt sa kalsada ng Barangay 104 sa Tondo, Maynila. Nang makasalubong niya ang isa pang lalaki, bumunot siya ng baril, itinutok sa lalaki at nagpaputok. Nagtakbuhan ng mga tao sa paligid. Nang tumakbo palayo ang biktima, nagpaputok ng isa pang beses ang lalaki. Kasabay na umalis ng gunman ang kasama niyang babae na kanya palang asawa. Base sa investigasyon, hindi magkakilala ang suspect at biktima pero nagkaroon sila ng pagtatalo sa kalsada bago ang pamamaril. Ayon sa nahuling suspect, pinagbantaan siya ng biktima nang magkasagutan sila. Nasa ospital pa ang biktima matapos tamaan ng bala sa tiyan. Sugatan din ang isang babaeng estudyante na tinamaan sa hita. Mahaharap sa reklamong frustrated murder at physical injury ang lalaking namaril. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking nangmolestya umano sa anak ng kanyang kinakasama. Balitang hatid ni James Agustin. Sa bahaging ito ng Del Monte Avenue sa Quezon City, sinilbi ng pulisya ang arrest warrant sa 43 anyos sa lalaki para sa kasong acts of lasciviousness. Sa kanyang pagkakaaresto, natuldukan ng halos 7 buwan niyang pagkatago. Nakatanggap kami ng informasyon na ito ay kasalukuyang nasa Barangay Del Monte, Quezon City. At ito ay pinuntahan agad ng ating operatiba at doon na iserve ang warrant of arrest. Ito ay kasalukuyan ding ilang buwan ding nagtago. Pabalik-balik siya sa Muñoz at saka sa Barangay Del Monte. Ayon sa pulisya, Pebrero noong nakaraang taon na mangyari ang krimen. Ang 14 anyos sa babaeng biktima, anak ng kinakasama ng lalaki. Ayon sa investigasyon, minulis siya nung akusado yung anak nung kanyang kinakasama. At ito ay nagsumbong sa kanyang ina na kung saan ay doon na isampa yung kaso. Ikatlo sa most wanted persons list ng Galas Police Station ng lalaki. Base sa record, dati na siyang naaresto dahil sa pagnanakaw at pagsusugat. Itinanggi ng lalaki ang mga aligasyong pangmumolestya. Hindi po to yun kasi magkakatabi po kami naman natutulog ng mga yan eh. Magkakatabi talaga kami. Anong masasabi? May anak din po ako, 5. May anak po ako, 3 babae. Sa una kong asawa. Nakapag-return of warrant na ang pulisya. Hinihintay na lang commitment order mula sa korte. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin sa ulo sa Bacolod City. Cecil, bakit siya binaril? Rafi, dating alitan ang tinitingnang motibo ng pulisya sa krimen.
Sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na nagkagulo ang isang grupo ng mga lalaki sa Barangay 27 nitong Huwebes. Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw na raw ang putok ng baril. Doon na natagpo ang duguan ang 27 anyos na biktima. Bago ang pamamaril, kinuyog daw muna ang lalaki base sa mga nakitang sugat sa kanyang katawan. May na-recover ding 2 sachet ng hinihinalang shabu sa shorts ng biktima. Ang biktima rin umano ang nasa likod ng mga nakawan sa barangay. Ayon sa kapatid ng biktima, matagal nang hindi umuuwi sa kanila ang biktima. Tukoy na ng pulisya ang mga tumakas na sospek na maaaring maharap sa reklamong murder.